But some might say na parang, ay, bigay naman natin sa mga we need fresher perspective. Parang bigay natin sa mga bago naman to give us fresher perspectives, more mga batas na might be more timely ngayon. So what do you think of those statements? Pwede siguro kung, let's say, magpakita muna. Magpakita. Like, for example, that's what I'm saying before. Bago ka pumasok sa national level, bago ka pumasok sa legislation, magpakita ka muna sa local. Ayan, may barangay, may city council, may municipal councils. Di ba? Meron kang pagkakataon. Hindi mag-aral, mag-practice. Oh. Kung hindi ka nag-aral, mag-aral ka nung nandoon ka. Di ba? Nung nandoon ka sa council. Now, bakit nga hindi natin pagbigyan yung iba? Okay. Ang problema kasi, pag tinignan mo yung baseline surveys ng mga survey groups, pag tinanong nila ang tao, anong gusto mo iboto? Ano gusto mong maging leader ng bansa o maging leader mo? Ang sagot, una, experience. Pangalawa, track record. Pangatlo, ano programa? Kalimutan mo na yung iba. Yun ang top 3 nila eh. So again, siguro for those who would want to enter national politics, pakita ka sa lokal. Magpakita ka sa lokal, gumawa ka muna, tumulong ka. There are many ways of doing it. Mayroong mga kandidato, Tito Sen, na parang they are saying na tumakbo sila para tulungan yung mga mahihirap, may mga ganong Pero if you think about it, being a senator, it's more on legislation rather than providing services to the people. So kaya nga, dapat ang tanong kagad doon, sa kandidatong nagsasabi noon, ang tanong sa kanya, how? How do you want to do it? Anong klaseng tulong ang gusto mong gawin sa tao? Ganon. Hindi sapat yung sabihin lang na gusto mong tumulong. Kasi lahat naman, I think, motherhood statements Basta yung kandidato, motherhood statements ang binibitawan, kalimutan mo na. At Tito Sen, so you are... Unsolicited advice to our voters. Motherhood statements, hindi na uso.